Ang unang tunog ay isang simpleng ping. Isang notifikasyon. Hindi ito pinansin ni Levelina Oliveros. Marahil ay isa lang itong komento sa kanyang bagong post, isang papuri mula sa isa sa milyon-milyon niyang tagasunod. Ngunit sinundan iyon ng isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang kanyang mamahaling cellphone sa ibabaw ng vanity table ay nag-umpisang mag-vibrate na parang isang bubuyog na hindi mapakali. Ang screen nito ay nag-iilaw sa sunod-sunod na pagdating ng mga mensahe. Liv, totoo ba to? Liv, please say it's not you. Hoy, sagutin mo ang tawag ko. Napakunot ang noo ni Liv. Binitawan niya ang hawak na lipstick at dinampot ang cellphone. Bumungad sa kanya ang daan-daang mensahe, mga missed call mula sa kanyang manager, mga kaibigan, at mga numerong hindi niya kilala. Mayroong isang link na paulit-ulit na ipinapasa sa kanya. Isang malamig na kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ang link. Nag-load ang isang video. Isang madilim na silid. Isang babae at isang lalaki. Malabo ang kuha, tila kuha mula sa isang nakatagong kamera. Pero ang babae ang hubog ng katawan nito, ang haba ng buhok, ang maliit na tatoo ng bituin sa kanyang balikat. Hindi, halos pabulong na sabi ni Liv sa sarili. Hindi ako to. Pero habang pinapanood niya, ang pagtibok ng kanyang puso ay bumibilis na parang tambol sa isang jera. Naririnig niya ang halakhak sa video, mga boses na hindi pamilyar, ngunit ang imahe ay sapat na para wasakin ang lahat. Kahit malabo, kahit hindi klaro ang mukha, ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. At ang totoo, ang maliit na bituin na palihim niyang ipinalagay noong siya'y 18, isang maliit na rebelyon na ilan lang ang nakakaalam, naroon iyon, malinaw na malinaw sa balikat ng babae sa video. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng kanyang walk-in closet ng walang tunog, pero para kay Liv, ang pagbagsak niyon ay kasing lakas ng isang pagsabog. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay at paa. Nasusuka siya. Umiikot ang kanyang paningin. Ang refleksyon niya sa malaking salamin, isang babaeng nakabihis para sa isang malaking product launch, ang mukha ay perpektong na makeup, ang buhok ay perpektong nakaayos, ay biglang naging imahe ng isang estranghero. Ang cellphone sa sahig ay muling umilaw. Pangalan ng kanyang manager, si Tita Marge, ang lumabas sa screen. Nanginginig siyang yumuko para sagutin ito. Liv! Ano nang nangyari? The brand deals are pulling out. Lahat sila, sigaw ng boses sa kabilang linya, puno ng pagkasindak. The cosmetics company, the clothing line, even the car endorsement. They're all dropping you. Ano nang ginawa mo, bata ka? Hindi ako yon, Tita Marge. I swear. It's fake. It's edited, halos magkandara pa ang mga salita ni Liv, ang boses niya'y basag na. It doesn't matter if it's real or not, ganting sigaw ni Tita Marge. Ang mahalaga, ito ang nakikita ng lahat. Your face is everywhere. Trending ka. At hindi sa magandang paraan. Bago pa man makasagot si Liv, isang malakas na pagbukas ng pinto ng kanyang silid ang nagpatigil sa lahat. Doon, nakatayo ang kanyang ama, si Don Ricardo Oliveros. Isang matangkad na lalaki na may buhok na nagsisimula ng mamuti sa gilid, ang mukha niya ay matigas na parang bato, ang suot niyang mamahaling suit ay hindi nagusot. Wala kang makikitang emosyon sa kanyang mga mata, tanging isang malamig at matalim na tingin. Dad, nagsusumamong sabi ni Liv, ibinababa ang tawag. Dad, maniwala ka sa akin. Hindi totoo yon. Pinagkakaisahan lang nila ako. Lumakad si Don Ricardo papasok sa silid, ang bawat hakbang ay mabigat at may otoridad. Hindi siya tumingin sa umiiyak na anak. Ang mga mata niya ay nakatuon sa mga nagkalat na damit at alahas na inihanda para sa event ngayong gabi. Mag-impact ka, utos niya, ang boses ay walang bahid ng anumang simpatsya. What? Dad, hindi mo ba ako naririnig? Kailangan ko ng tulong mo. We need to release a statement. We need to sue them. Sa wakas ay tumingin sa kanya si Don Ricardo. Naniniwala ako sa nakikita ko. Isang kahihiyan. The Oliveros name is now a laughingstock. Bumagsak ang stocks ng kumpanya sa loob lang ng isang oras. Inilabas nito ang sariling cellphone at ipinakita sa kanya. Ito ang inaalala ko, Levelina.
hindi ang mga kasinungalingan mo. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Mas masakit pa sa video. Mas masakit pa sa mga nawalang kontrata. Aalis ka, muling sabi ng kanyang ama, may diin at pinal. Ngayon na. Walang nagawa si Liv. Sa loob ng isang oras, ang reyna ng catwalk, ang mukha ng libu-libong billboard, ay nakaupo sa likod ng isang itim na van, tahimik na tumutulo ang luha habang tinatahak nila ang daan palabas ng Maynila. Ang mga kumikinang na ilaw ng syudad ay dahan-dahang napalitan ng kadiliman ng probinsya. Walang nakakaalam kung saan siya pupunta, kahit siya mismo. Matapos ang ilang oras na biyahe, huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaki at kinakalawang na tarangkahan na may nakaukit na pangalan, Hacienda de la Vega. Pumasok sila sa isang mahabang daan na hindi sementado. Malakas ang ulan kanina at ang daan ay naging isang maputik na bitag. Sa kalagitnaan ng daan, sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw, tumigil ang van. Umikot ang mga gulong ngunit hindi na ito umusad. Sir, na-stuck po tayo sa putik, sabi ng driver. Bumuntong hininga si Liv. Ito na marahil ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Binuksan niya ang pinto at maingat na bumaba, ang kanyang mga puting sapatos na nagkakahalaga ng 6 na buwan na sahod ng isang ordinaryong empleyado ay agad lumubog sa malagkit na putik. Great. Just great, bulong niya sa sarili, pinipigilan ang muling pag-iyak. Mula sa di kalayuan, sa ilalim ng dilim, may isang aninong papalapit. Isang lalaki, matikas ang tindig, may hawak na flashlight. Napuno ng pag-asa si Liv. Hello. Sir. Pwede bang humingi ng tulong? Liv's car is stuck, sabi niya, sinisikap na maging magalang kahit puno ng inis. Itinutok ng lalaki ang flashlight sa van, pagkatapos ay sa kanya, mula ulo hanggang paa. Nakita ni Liv ang itsura nito. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong na may mga mansa ng putik at nakabota. Ang buhok nito'y bahagyang basa dahil sa ambon. Ngunit ang mga mata nito ay malamig at mapanuri, walang bahid ng pagka-interes o awa. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki, isang ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. Isang mapanuyang ngiti. Wala kang silbi dito, Miss Oliveros, sabi ng lalaki sa isang boses na magaspang at walang pakialam. Sana alam mo yan. Pagkasabi noon, tumalikod ito at naglakad palayo. Iniwan si Liv na nakatayo doon, tulala, ang mga salita nito'y humihiwa sa natitira pa niyang dignidad. Naiiwan siyang mag-isa sa gitna ng kadiliman, kasama ang isang sasakyang nakalubog sa putik, at ang bigat ng isang buhay na gumuho. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa, umaasang may signal. Isang bar. Sapat na. Nagring ito. Ang pangalan ng kanyang ama. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Marahil ay natauhan na ito. Marahil ay pauwiin na siya. Dad, sagot niya, ang boses ay puno ng pag-asa. Isang malamig at walang emosyon na boses ang sumagot mula sa kabilang linya, tinatatakan ang kanyang kapalaran. Mananatili ka dyan sa hacienda. Iyan ang kabayaran sa kahihiyan na idinulot mo sa pamilya. Click! Nabitawan ni Liv ang cellphone. Muli, bumagsak ito, ngunit sa pagkakataong ito, lumubog ito sa putik, katulad ng kanyang pag-asa. Ang tarangkahan pabalik sa kanyang mundo ay tuluyan ng isinara. Ang amoy ng basang lupa at damo ang bumati kay Rafael de la Vega pagkabalik niya sa malaking bahay. Iyon ang amoy ng kanyang mundo. Ang amoy ng Hacienda de la Vega. Ipinagpag niya ang putik mula sa kanyang bota, bago pumasok, isang ritual na kinalakihan na niya. Iniwan niya ang babaeng iyon sa gitna ng daan, at sa halip na makaramdam ng awa, isang malamig na kasiyahan ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang maliit na patikim. Isang paunang bayad para sa isang utang na matagal nang dapat singilin. Dumiretso siya sa lumang opisina ng kanyang ama. Ang silid ay halos hindi nagbago sa loob ng 15 taon. Ang mabigat na lamis ang gawa sa Nara, ang mga libro tungkol sa agrikultura na nakaistante, ang bahagyang amoy ng tabako na tila kumapit na sa mga pader. Umupo siya sa silyang katad na lumana at may mga lamat at hinila ang isang partikular na drawer sa kanang bahagi. Maingat niyang binuksan ito. Sa loob, may iilang bagay lang. Isang kupas na litrato ng isang masayang pamilya, ang kanyang ama, ang kanyang ina na nakangiti, at isang batang Rafael na nakakandong sa ama.
Sa likod nila ay ang hasyenda, buhay na buhay at masagana. Sa ilalim ng litrato ay isang lumang dyaryo, naninilaw na ang mga pahina. Maingat niya itong kinuha. Ang headline, pagbagsak ng SEDG Vega Corp, kumpirmado. At sa ilalim nito, isang mas maliit na litrato. Isang lalaking nakangiti at nakikipagkamay sa isang politiko. Isang lalaking kilalang-kilala niya. Si Don Ricardo Oliveros. Ang ama ng babaeng nasa labas ngayon na marahil ay nagmumura dahil sa putik na dumikit sa kanyang mamahaling sapatos. Huminga ng malalim si Rafael, naramdaman niya ang pagtiim ng kanyang bagang. Ang bawat salita sa artikulo ay parang lason na muling kumakalat sa kanyang sistema. Pagbagsak. Pagkakanulo. Pagkatalo. Mga salitang nagmarka sa kanyang pagkatao. Naalala niya ang kanyang ama, isang dating matikas na lalaki na unti-unting nanghina, nawalan ng sigla, hanggang sa ang puso nito'y tuluyan ng sumuko. At ang lahat ng iyon dahil sa pamilyang Oliveros. Pagbabayaran ninyo, bulong niya sa katahimikan ng opisina, ang mga daliri humigpit sa gilid ng lamesa hanggang sa mamuti ang mga ito. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ninyo ang lahat. Kinabukasan, maaga siyang nagising gaya ng dati. Ang buhay sa hasyenda ay hindi naghihintay sa sikat ng araw. Pagbaba niya, nakita niya si Levelina Oliveros sa may sala. Nakaupo ito sa gilid ng isang silya, tila diring-diri na dumikit sa lumang muebles. Nakasuot pa rin ito ng damit na para sa isang party sa syudad, gusot na at may mga mansa ng putik. Mukha itong isang mamahaling manika na naligaw sa bodega. Nagkatinginan sila. Nakita ni Rafael ang galit at pagod sa mga mata nito, ngunit binaliwala niya iyon. Magandang umaga, Senorito Rafael, bati ni Manang LV, ang matandang kasambahay na nagsilbi sa kanilang pamilya mula pa noong bata siya. May dala itong isang tasa ng mainit na kapeng barako. Nakahanda na po ang almusal. Ipinaghanda ko na rin po si Miss Liv. Tumango lang si Rafael kay Manang LV bago muling ibinaling ang tingin kay Liv. Pagkatapos mong kumain, magpalit ka ng damit. May trabaho kang gagawin. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito, puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Trabaho? Anong trabaho? I'm not here to work. Lahat na nakatira sa pamamahay ko ay kailangang magtrabaho, malamig niyang sagot. Kung ayaw mong magtrabaho, malaya kang umalis. Pero sa pagkakaalam ko, wala ka namang ibang mapupuntahan. Isang direktang sampal. Nakita ni Rafael ang pamumula ng mukha ni Liv, isang halo ng galit at kahihiyan. Pero hindi ito sumagot. Tahimik itong tumayo at sumunod kay Manang LV papunta sa kusina. Pagkatapos ng almusal, gaya ng inaasahan, lumabas si Liv na nakasuot ng mga damit na ipinahiram ni Manang LV. Isang maluwag na t-shirt at pantalon na halatang hindi bagay sa kanya. Dinala siya ni Rafael sa kwadra ng mga kabayo. Ang amoy ng dayami at dumi ng hayop ay agad na nagpakunot sa noo ng dalaga. Ito ang unang leksyon mo, sabi ni Rafael, iniabot sa kanya ang isang pala at isang walis tingting. Linisin mo ang kwadra. Tiningnan ni Liv ang maruming sahig, pagkatapos ay ang pala, na para bang isa itong alien na bagay. You can't be serious. May mga tao kayo para gawin to. At sa araw na ito, isa ka sa kanila, matigas na sabi ni Rafael. Simulan mo na. Tumalikod siya, pero mula sa di kalayuan ay pinanood niya ito. Nakita niya ang pag-aatubili nito, ang pandidiri sa bawat paghakbang. Nakita niya kung paano nito hawakan ang pala na parang isang bagay na nakakahawa. Sinubukan nitong maglinis, pero ang bawat galaw ay mali at walang lakas. Pagkalipas ng 10 minuto, sumandal ito sa pader, humihingal at halatang nasusuka na. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Rafael. Ito ang gusto niyang makita. Ang reyna, na ngayon ay naliligo sa sarili nitong pawis sa gitna ng dumi. Nilapitan siya ni Manang LV, may dalang malamig na tubig. Rafael, Hijo, hindi ka ba naaawa sa bata? Mahinang sabi nito. Hindi siya sanay sa ganitong buhay. Kailangan niyang matuto, Manang, sagot niya, hindi inaalis ang tingin kay Liv. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay nakukuha ng madali. Hindi lahat na nakikita ng mata ay totoo, Hijo, makahulog ang sabi ng matanda. Ang galit ay parang lason. Ikaw din ang unang malalason niyan bago pa man ito maabot ang taong kinagagalitan mo. Hindi umimik si Rafael. Mahal niya at iginagalang si Manang LV,
pero hindi nito naiintindihan ang bigat na dinadala niya. Kinahapunan, habang nag-ikot siya sa plantasyon, natanaw niya si Liv sa may beranda. May hawak itong cellphone, itinaas-taas sa ere, naglalakad-lakad, tila desperadong naghahanap ng signal. Napailing na lang si Rafael at napangisi. Kahit nasa gitna na ng kawalan, ang tanging iniisip pa rin ito ay ang koneksyon sa kanyang magulong mundo. Ang telepono. Ang internet. Ang mga bagay na walang halaga sa lugar na ito. Gabi na nang magkasalubong ulit sila sa pasilyo. Mukhang pagod na pagod si Liv, ang buhok ay magulo at may bahid pa ng dumi sa kanyang pisngi. Hindi na ito ang perpektong modelo na nakikita sa mga magasin. Mukha na itong ordinaryong tao. At sa isang saglit, isang kakaibang damdamin ang dumaan sa isip ni Rafael. Isang bagay na malapit sa awa. Mabilis niya itong iwinaksi. Hindi na nakatiis si Liv. Hinarap siya nito, ang mga matay nagnininga sa galit. Ano bang problema mo sa akin? Sigaw nito, ang boses ay puno ng pinaghalong pagod at sama ng loob. Mula pa kagabi, parang gusto mo na akong patayin sa tingin mo. Ano bang ginawa ko sa'yo? Hindi agad sumagot si Rafael. Dahan-dahan siyang lumapit dito, binabawasan ang distansya sa pagitan nilang dalawa hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga balikat. Nakita niya ang bahagyang pag-atras nito, ang takot na gumuhit sa mga mata nito. Yumuko siya, inilapit ang kanyang bibig sa tainga nito, at bumulong sa isang boses na malamig at puno ng kahulugan, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang problema ko ay ang pagiging Oliveros mo. Ang problema ko ay ang pagiging Oliveros mo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Liv, umalingaw-ngaw na parang isang sirang plaka. Parang isang sampal na hindi niya nakita. Hindi niya maintindihan. Oliveros. Iyon ang pangalan niya, ang apelyido ng kanyang ama, ang sagisag ng kanilang kayamanan at kapangyarihan. Dati, iyon ang dahilan kung bakit siya iginagalang at hinahangaan. Ngayon, sa lugar na ito, sa harap ng lalaking ito, iyon pala ang kanyang kasalanan. Hindi na siya muling kinausap ni Rafael pagkatapos noon. Kinabukasan, at sa mga sumunod na araw, tila naging hangin na lang siya sa paningin nito. Ngunit ang mga utos ay patuloy na dumarating sa pamamagitan ni Manang LV. Magdilig ng mga halaman. Magtanggal ng damo. Magpakain ng mga manok. Mga gawaing simple para sa iba, ngunit para sa isang tulad niya, iyon ay isang parusa. Sa kabila ng hirap, may kakaibang determinasyon na umusbong sa loob niya. Kung inaakala ni Rafael na susuko siya at magmamakaawang pauwiin, nagkakamali ito. Pinunasan niya ang kanyang pawis, tiniis ang mga gasgas sa kanyang kamay, at ginawa ang bawat utos ng walang reklamo. Ngunit habang nagtatrabaho, ang kanyang mga mata ay palihim na sumusunod kay Rafael. Pinanood niya kung paano ito makipag-usap sa mga trabahador ng hasyenda, may otoridad pero may respeto. Nakita niya kung paano nito suriin ang bawat puno ng kape, hinahaplos ang mga dahon na parabang mga alaga. Isang hapon, habang siya'y nagtatanggal ng damo malapit sa isang kulungan, natanaw niya ito sa loob. May isang maliit na bisiro na tila may sakit at ayaw tumayo. Lumuhod si Rafael sa tabi nito, hinimas ang ulo ng hayop at kinausap ito sa isang mahinahon at malambing na boses, isang boses na malayong-malayo sa gaspang na ginagamit nito kapag siya ang kausap. Sa sandaling iyon, nakita ni Liv ang isang bahagi ni Rafael na hindi niya inaasahan, isang taong may malasakit at pagmamahal sa kanyang ginagawa. Ang imaheng iyon ay sumalungat sa imahe ng malupit at malamig na lalaki na kilala niya. Nalito siya. Sino ba talaga si Rafael de la Vega? Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit sa isang maliit na bodega na malayo sa pangunahing bahay, biglang dumilim ang kalangitan. Kanina lang ay tirik na tirik ang araw, ngunit ngayon, ang hangin ay biglang lumamig at nagdala ng amoy ng ulan. Napatingin si Liv sa labas. Nag-uumpisa ng magtakbuhan ang mga tao para sumilong. Akmang lalabas na rin siya nang biglang bumuhos ang isang malakas, halos walang patid na ulan. Sinubukan niyang takbuhin ang daan pabalik, ngunit ang ulan ay napakalakas. Ang daan ay agad naging putikan. Napilitan siyang bumalik sa bodega, nanginginig sa ginaw. Ang bubong na yero ay umingay ng husto dahil sa mga patak ng ulan. Doon niya napansin na ang bodega pala ay napakatanda na. May mga butas ang bubong at nagsimulang tumulo sa loob. Ang kahoy na pinto, na kanina ay bahagya lang niyang isinara,
ay hindi na niya mabuksan. Tila naipit ito sa frame dahil sa pamamasa. "Hello? May tao ba dyan?" sigaw niya, kinakalampag ang pinto. Ngunit ang tanging sumagot ay ang dagundong ng kulog at ang ingay ng ulan. Nagsimulang gumapang ang takot sa kanyang dibdib. Madilim. Malamig. Mag-isa. Sumiksik siya sa isang sulok na hindi tinutuluan, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang lahat ng tapang na inipon niya sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Bumalik siya sa pagiging Levelina Oliveros, ang babaeng takot sa dilim at sa pag-iisa. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na naroon. Ang tanging liwanag lang ay ang paminsan-minsang pagkidlat na nagpapakita sa mga anino sa loob ng bodega. Umiiyak na siya ng tahimik. Ito na ba ang katapusan niya? Dito na lang ba siya sa isang nakalimutang bodega sa gitna ng kawalan? Maya-maya, sa gitna ng malakas na ulan, may narinig siyang isang kalabog. Malakas. Paulit-ulit. Tila may sumisipa sa pinto. Napasigaw siya sa gulat. Sino yan? Isang huling, malakas na sipa, at ang pinto ay bumukas ng bahagya. Bumungad sa siwang ang isang pamilyar na anino. Liv? Ang boses na iyon. Ang magaspang na boses na iyon na nagdulot sa kanya ng galit at pagkalito. Pero ngayon, iyon ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Rafael, sagot niya, nanginginig. Itinulak ni Rafael ang pinto hanggang sa tuluyan itong bumukas. Basang-basa ito mula ulo hanggang paa, ang damit ay kumapit na sa kanyang katawan. Ang buhok niya ay tumutulo. Sa liwanag ng kidlat, nakita ni Liv ang pag-aalala sa mukha nito, isang emosyon na hindi niya akalaing makikita niya doon. Nilapitan siya nito. Nakita nito ang kanyang panginginig. Walang salitang hinubad ni Rafael ang kanyang makapal na jacket at ipinatong sa mga balikat ni Liv. Ang init mula sa damit at ang amoy nito, isang halo ng lupa, ulan, at siya, ay biglang nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Halika na, sabi lang nito. Inalalayan siya nitong tumayo. Ang paghawak nito sa kanyang braso ay matatag. Naglakad sila palabas sa gitna ng humihinang ulan. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng kanilang mga yabag sa putik at ang huling patak ng ulan mula sa mga dahon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit o awkwardness. Ito ay isang katahimikan na iba. Isang katahimikan na may dalang pag-unawa. Pagdating nila sa tarangkahan ng malaking bahay, basa at pagod, isang ilaw mula sa beranda ang sumalubong sa kanila. Nakatayo roon ang isang lalaking may edad na, nakangiti ng malapad. Ito ang unang beses na nakita ni Liv ang lalaking ito. Rafael, pamangkin. Nag-alala ako sa'yo, bati nito, ang boses ay malambing at puno ng pag-aalala. Lumapit ito at tinapik ang balikat ni Rafael. Mabutit na isipan mong hanapin ang bisita natin. Tumingin ito sa kanya. Ang ngiti nito'y kasing init ng sa isang mapagmahal na lolo. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, sa isang saglit na kasing bilis ng isang kisap mata, nakita ni Liv ang pagbabago. Ang ngiti ay naroon pa rin sa labi, ngunit ang mga mata nito'y biglang naging malamig, matalim at mapanuri. Isang tingin na nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan, mas malamig pa kaysa sa ulan na bumasa sa kanya. Isang tingin na tila tumago sa kanyang kaluluwa, na para bang sinusukat nito ang kanyang halaga at nahanap na siya'y walang kwenta. Nawala rin ito kaagad, napalitan muli ng isang mainit na ngiti. Ngunit nakita niya iyon. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi kasing bait ng ipinapakita nito. Pagkatapos ihatid ni Manang LV si Liv sa silid nito para magbihis, naiwan si Rafael sa sala kasama ang kanyang tiyo Miguel. Ang amoy ng kape ay humahalo sa amoy ng basang lupa mula sa labas, ngunit ang init ng kapeng barako ay hindi sapat para pawiin ang lamig na biglang bumalot sa pagitan nilang dalawa. Ang pagdating ng kanyang tiyuhin ay parang pagdating ng isang multo mula sa nakaraan. Mabuti na lang at nahanap mo siya, pamangkin, unang nagsalita si Tiyo Miguel, umupo ito sa paboritong silya ng ama ni Rafael. Ang boses nito'y malumanay, ngunit para kay Rafael, may bigat iyon na hindi niya maipaliwanag. Kahit pa sabihing isa siyang Oliveros, hindi maganda na may mapahamak sa loob ng ating hasyenda. Tumango lang si Rafael, kumuha ng tasa ng kape. Ang pag-aalala sa boses ng kanyang tiyo ay tila isang paalala sa lahat ng kanilang pinagdaanan.
Si Tio Miguel ang naging sandalan niya, ang nag-iisang kapamilya na kasama niyang sumaksi sa unti-unting pagguho ng kanilang mundo. Siya ang nagturo kay Rafael na maging matigas, na huwag magtiwala, at higit sa lahat, na huwag kalimutan ang utang na dapat singilin. Nag-aalala lang ako para sa'yo, Rafael, pagpapatuloy nito, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Alam mo naman ang lahi ng mga yan. Aamuhin ka, bibigyan ka ng dahilan para magtiwala, at kapag nakatalikod ka na, saka katutuklawin mula sa likod. Ganyan-ganyan ang ginawa ng ama niya sa papa mo. Bumigat ang paghinga ni Rafael. Ang eksena sa bodega, ang takot sa mga mata ni Liv, ang panginginig nito sa kanyang mga braso, ang kakaibang pakiramdam ng isuot niya dito ang kanyang jacket, ay mabilis na natabunan ng mga alaala ng kanyang ama, nakaupo sa dilim, tulala. Isang anino na lang ang dating masiglang De La Vega. Mag-ingat ka sa ahas, pamangkin, bulong ng kanyang tiyo, ang mga salita ay parang laso na dahan-dahang kumakalat. Baka natutulog lang yan para hintayin ang tamang pagkakataon. Isipin mo, bakit siya ipinadala dito? Sa dinami-dami ng lugar, dito pa sa hacienda natin? Baka may iba silang plano. Tumayo si Rafael at tumingin sa bintana, sa kadiliman sa labas. Ang katotohanan sa sinabi ng kanyang tiyo ay parang mga tanikalang muling gumapos sa kanya. Ang bahagyang paglambot ng kanyang puso kanina ay isang kahinaan. Isang pagkakamali. Alam ko ang ginagawa ko, tiyo, sagot niya, ang boses ay muling naging matigas at malamig. Kinabukasan, ang init na dala ng pagliligtas ni Rafael ay naglaho na parang bula. Pader na gawa sa yelo ang muling itinayo niya sa pagitan nila ni Liv. Sa almusal, hindi niya ito tinitingnan. Kapag nagsasalita ito, tumitingin siya sa ibang direksyon. Naramdaman ni Liv ang biglaang pagbabago at ang pagkalito ay malinaw na nakaguhit sa mukha nito. Pagkatapos kumain, sinubukan siyang lapitan ni Liv sa may pasilyo. Rafael, tawag nito, may pag-aalinlangan sa boses. Gusto ko lang sanang magpasalamat ulit para kagabi. Kung hindi ka dumating Huminto si Rafael sa paglalakad ngunit hindi ito hinarap. Nakatalikod pa rin siyang nagsalita. Wala yon. Gagawin ko yon para sa kahit sinong maligaw sa lupain ko. Ang mga salita ay pinili para manakit, para ipamukha dito na wala itong espesyal na halaga. Naramdaman niya ang pananahimik ni Liv sa kanyang likuran. May problema ba? May nagawa ba akong mali? Tanong nito, ang boses ay mas mahina na ngayon. Doon siya dahan-dahang humarap. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, ang dating modelo na ngayon ay nakasuot ng damit na halatang hindi kanya. Ang mali ay ang pananatili mo dito, sabi niya, ang bawat salita ay tila patalim. Bumalik ka na sa kung saan ka nararapat, sa Maynila. Wala kang lugar dito. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito bago ito mabilis na nag-iwas ng tingin. Tumalikod ito at naglakad palayo ng walang imik. Isang bahagi ni Rafael ang nakaramdam ng isang kurot ng konsensya, ngunit mabilis niya itong sinupil. Ito ang tama. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, ang alaala ng kanyang ama. Hindi siya pwedeng maging mahina. Inasahan ni Rafael na pagkatapos ng masakit na pag-uusap na iyon, susuko na si Liv. Marahil ay mag-iimpact na ito at gagawa ng paraan para umalis. Iyon ang gagawin ng isang spoiled na prinsesa. Ngunit muli, nagkamali siya. Kinahapunan, habang pauwi siya mula sa plantasyon, isang di inaasahang tanawin ang kanyang naabutan. Sa may kulungan ng mga baka, naroon si Liv. Kasama niya si Manang LV. Nakaupo si Liv sa isang maliit na bangko, sa harap ng isang baka, habang matyagang tinuturuan siya ni Manang LV kung paano maggatas. Huminto si Rafael sa di kalayuan, nagtago sa likod ng isang malaking puno ng akasya, at pinanood sila. Ang mukha ni Liv ay pinaghalong determinasyon at pandidiri. Ang unang subok niya, tumalsik ang gatas sa mukha niya, at napasigaw ito. Narinig ni Rafael ang mahinang halakhak ni Manang LV. Ngunit sa halip na sumuko, kumuha si Liv ng basahan, pinunasan ang mukha, at sumubok ulit. At muli. Hanggang sa wakas, may ilang patak ng gatas na pumatak sa loob ng balde. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi nito. Napailing si Rafael. Isang halo ng pagkainis at pagtataka ang naramdaman niya. Dapat ay naiinis siya. Dapat ay lalo siyang magalit dahil hindi ito umaayon sa imaheng binuo niya sa kanyang isipan.
Pero hindi niya maikakaila ang isang maliit na paghanga sa katigasan ng ulo nito. Ang babaeng ito, na inakala niyang babasagi na parang kristal, ay may tigas pala ng isang bato. Ang pagiging Oliveros nito ay hindi lang tungkol sa kayamanan. Tungkol din pala ito sa pagiging makulit at hindi pagsuko. Gabi na nang pumasok siya sa opisina. Kailangan niyang balikan ang mga papeles ng hasyenda. Kailangan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa mga bagay na mahalaga. Ngunit ang imahe ni Liv, na may gatas sa mukha at may ngiti sa labi, ay pilit na sumisingit sa kanyang isipan. Naguguluhan ka, pamangkin. Napalingon si Rafael. Nakatayo sa may pinto ang kanyang tiyo Miguel, may hawak na isang manipis at lumang folder. Pumasok ito at isinara ang pinto. Nakikita ko sa mga mata mo, sabi nito, lumapit at ipinatong ang folder sa lamesa. Ayokong makita kang masaktan dahil sa maling akala. Alam kong mabuti ang puso mo, pero ang kabutihan ay hindi sapat para labanan ang kasamaan nila. Tinitigan ni Rafael ang folder. Mukha itong luma, ang kulay ay kupas na, at may nakasulat na pangalan sa ibabaw, De La Vega Corp. Confidential. Ano to, Tio? Hindi sumagot si Tio Miguel. Sa halip, binuksan nito ang folder. Sa loob ay may mga lumang dokumento, mga bank statement, at mga liham. Matagal ko itong itinago, sabi ni Tio Miguel, ang boses ay puno ng pighati. Ayaw ko sanang ipakita sa'yo para hindi na muling mabuksan ang mga sugat. Pero kailangan mo nang malaman ang buong katotohanan. Tumingin ito ng diretsyo sa mga mata ni Rafael. Ito ang katibayan, sabi nito, itinutulak ang folder palapit sa kanya. Katibayan kung paano sinira ng ama niya ang buhay ng ama mo. Gabi na ngunit hindi mapakali si Levelina Oliveros. Nakahiga siya sa kanyang kama, nakatitig sa kisam na tila may mga aninong sumasayaw. Ang mga salita ni Rafael kanina, bumalik ka na sa kung saan ka nararapat, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw at sabihing wala na siyang babalikan. Ang kabilang bahagi naman, ang bahaging pagod na at nasasaktan, ay gustong sumuko na lang. Isang kakaibang amoy ang biglang pumasok sa kanyang ilong. Hindi amoy ng bulaklak o ng basang lupa. Amoy usok. Sunog na kahoy. Napabalikwas siya ng bangon. Sa siwang ng bintana, may nakikita siyang isang nanginginig na kulay kahel na liwanag. Hindi ito liwanag ng buwan. Sinundan iyon ng isang sigaw mula sa malayo, isang sigaw na puno ng pagkasindak. Sunog! Sunog! Ang dugo ni Liv ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kanyang silid, pababa ng hagdan. Pagbukas niya ng pinto ng malaking bahay, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanya. Ang isa sa pinakamalaking bodega ng hasyenda, ang bodega kung saan nakaimbak ang mga tuyong dayami at pagkain ng mga hayop, ay nilalamon ng isang malaking apoy. Ang mga dila ng apoy ay sumasayaw pataas sa madilim na kalangitan, kumakain sa lahat ng madaanan nito. Ang init ay ramdam niya kahit nasa malayo siya. Ang tunog ng nababasag na yero at bumabagsak na kahoy ay nakakabingi. Nagsisigawan ang mga tao, nagpapanakbuhan na may dalang mga balde ng tubig. Ang kanilang mga pagsisikap ay parang pag-apula sa isang bulkan gamit ang isang tabo. Nananatiling nakatayo si Liv, hindi makagalaw, ang takot ay gumagapos sa kanyang mga paa. Ito ang unang beses na nakakita siya ng ganito kalaking sunog. Ang eksena ay parang isang masamang panaginip. Sa gitna ng kaguluhan, isang trabahador, si Mang Cardo, ang napatingin sa direksyon niya. Ang mukha nito'y itim na dahil sa abo, ang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Nang makita siya nito, ang bagong dating, ang taga-Maynila, ang Oliveros, isang akusasyon ang nabuo sa isipan nito. Baka siya ang may gawa niyan, sigaw nito, itinuturo siya. Ang boses nito'y umalinggaw sa gitna ng kaguluhan. Napalingon ang ilang mga tao sa kanya. Ang kanilang mga tingin ay puno ng hinala. Biglang naramdaman ni Liv ang lamig, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa mga matang nakatitig sa kanya. Siya! Ang salarin! Dahil isa siyang tagalabas. Dahil isa siyang Oliveros. Hindi. Wala akong kinalaman dyan, sigaw niya pabalik, ngunit ang kanyang boses ay mahina at nilamon ng ingay ng apoy. Bigla, sa gitna ng kanyang takot at pagtanggi, may narinig siyang isang tunog na mas tumago sa kanyang puso kaysa sa mga sigaw ng tao. Ang nakakabinging iyak ng mga hayop.
Mula sa isang kulungan na katabi lang ng nasusunog na bodega, narinig niya ang takot na mga ungol ng baboy at kambing na nagsisiksikan, nagkakagulo, sinusubukang makawala mula sa init at usok na papalapit. Isang bagay ang pumitik sa loob ni Liv. Nawala ang kanyang takot sa apoy, nawala ang kanyang hiya sa mga akusasyon. Ang tanging nakikita niya ay ang mga hayop na naghihirap, nakakulong at walang kalaban-laban. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya. Miss Liv, saan ka pupunta? Sigaw ni Manang LV, sinusubukang pigilan siya. Ngunit hindi siya nakinig. Tumakbo siya papalapit sa kulungan, sa init na halos nakakapaso sa balat. Nakita ng mga trabahador ang kanyang ginagawa at napasigaw sila, iniisip na nababaliw na siya. Pero dire-diretso lang siya. Ang tarangkahan ng kulungan ay gawa sa makapal na kahoy, nakasara gamit ang isang malaking trangka. Sinubukan niyang itulak iyon pero napakabigat. Muli niyang sinubukan, ginagamit ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang init sa kanyang likuran. Ang usok ay humahapdi sa kanyang mga mata at lalamunan. Tulungan niyo ako, sigaw niya, umuubo. Sa wakas, isang batang trabahador ang lumapit at tinulungan siyang itulak ang trangka. Sa isang malakas na pagtulak, bumukas ito. Ang mga hayop, sa sobrang takot, ay nagunahang lumabas, tumatakbo palayo sa panganib. Hingal na hingal si Liv, napasandal siya sa bakod, umuubo ng husto. Ngunit nang makita niyang ligtas na ang mga hayop, isang kakaibang pakiramdam ng tagumpay ang kanyang naramdaman. Tumingala siya at nakita ang mga mukha ng mga trabahador. Ang pagdududa sa kanilang mga mata ay napalitan ng pagkamangha. Sa kabilang dako, abala si Rafael. Siya ang kumander sa gitna ng giyera. Nagbibigay ng utos, nagbubuhat ng balde, walang takot na lumalapit sa apoy. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Para kay Liv, siya ang larawan ng katapangan. Nang medyo humupa na ang apoy sa tulong ng mga bumbero na sa wakas ay dumating, at nang ang panganib ay unti-unti nang nawawala, doon lang huminto ang lahat. Ang natira ay ang amoy ng sunog, ang itim na usok na umaakyat sa langit, at ang mga taong pagod na pagod. Doon, sa gitna ng abo at usok, nagtama ang kanilang mga mata. Naglakad si Rafael papalapit sa kanya. Dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay tila may bigat. Ang mukha nito'y may mga bahid ng abo, ang damit ay basa ng pawis, ngunit ang mga mata nito'y iba na. Wala na ang lamig, wala na ang galit. Ang nakikita niya ngayon ay isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Huminto ito sa mismong tapat niya. Napakalapit. Amoy niya ang usok at pawis na bumabalot dito. Inaasahan ni Liv na sisigawan siya nito, sisisihin o itataboy. Ngunit hindi. Dahan-dahan, itinaas ni Rafael ang kanyang kamay. Nanginginig. Napapikit si Liv, iniisip na sasaktan siya nito. Ngunit ang naramdaman niya ay isang magaspang na palad na marahang dumampi sa kanyang pisngi. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Ginagamit ni Rafael ang kanyang hinlalaki para punasan ang isang mansa ng abo sa kanyang mukha. Ang pagdampi nito ay napakagaan, napakaingat, na para bang siya ay isang bagay na napakahalaga at babasagin. Ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Ang ingay ng mga tao, ang amoy ng sunog, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay ang titig nilang dalawa. Ang paghinga nilang sabay. At sa gitna ng pagkawasak, sa gitna ng abo, yumuko si Rafael de la Vega. At hinalikan niya si Levelina Oliveros. Ang unang liwanag ng araw ay dumaan sa bintana ni Rafael, ngunit ang amoy na gumising sa kanya ay hindi ang amoy ng kapeng barako o ng hamog sa damuhan. Iyon ay ang nanunuot na amoy ng abo at sunog na kahoy, isang paalala ng nagdaang gabi. Bumangon siya, naramdaman ang pagod at sakit sa bawat kalamnan ng kanyang katawan. Ngunit hindi ang pagod ang bumabagabag sa kanya. Ito ay ang alaala ng isang halik. Napahawak siya sa kanyang mga labi. Ramdam pa niya. Ang lambot ng mga labi ni Liv, ang init, ang bahagyang lasa ng usok at luha. Isang kilos na hindi niya pinag-isipan. Isang bugso ng damdamin na hindi niya napigilan. Adrenaline, sabi niya sa sarili. Dahil sa sunog. Dahil sa pagod. Dahil sa gulat na nakita niyang may tapang pala ang babaeng iyon. Ngunit habang inuulit niya ang mga dahilan sa kanyang isip, alam niyang nagsisinungaling siya. Napatingin siya sa kanyang lamesa.
Naroon pa rin ang folder na ibinigay ng kanyang tiyo Miguel. Ang katibayan. Ang paalala ng kanyang misyon. Isang Oliveros. Anak ng taong sumira sa kanilang pamilya. At hinagkan niya ito. Hinagkan niya ang kaaway. Isang malalim na pagkamuhi ang umusbong sa kanyang dibdib, pagkamuhi sa sarili. Para siyang isang sundalo na natulog sa gitna ng giyera. Isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali na hindi na dapat maulit. Bumaba siya para sa almusal. Ang mukha'y kasing tigas ng bato. Ang pader na itinayo niya sa kanyang paligid ay mas mataas at mas makapal na ngayon. Pagdating niya sa kusina, naroon na si Liv, tahimik na umiinom ng kape. Nakasuot ito ng malinis na damit, ngunit may isang maliit na pamumula sa braso nito, isang paso marahil mula sa init ng apoy kagabi. Nakita niya iyon at isang kurot ang naramdaman niya sa kanyang puso. Mabilis niya itong iwinaksi. Nakatayo sa gilid si Manang LV, naghahain ng pagkain. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang munting ngiti ang sumilay sa labi ng matanda, isang ngiting tila may alam na sikreto. Napaiwas ng tingin si Rafael at umupo sa kabilang dulo ng lamesa, malayo kay Liv. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tanging ang tunog lang ng mga kubyertos ang maririnig. Sinusubukan ni Rafael na huwag tumingin sa direksyon ni Liv, pero ang presensya nito'y parang isang malakas na magnet. Sa wakas, si Liv ang unang bumasag sa katahimikan. Salamat nga pala ulit. Mahina nitong sabi, hindi nakatingin sa kanya. Sa jacket mo kagabi. Okay lang, mabilis at walang emosyon niyang sagot, nakatuon ang tingin sa kanyang pagkain. Wala nang nagsalita pagkatapos noon. Natapos ang almusal sa isang mahirap at hindi komportableng katahimikan. Maghapon, sinubukan ni Rafael na ibaling ang kanyang atensyon sa pag-aayos ng mga nasira. Pinangunahan niya ang mga trabahador sa paglilinis ng natupok na bodega. Kailangan niyang maging abala. Kailangan niyang kalimutan ang nangyari. Hapon na nang makita niya ulit si Liv. Buhat-buhat nito ang isang sako ng patuka para sa mga manok. Halatang nahihirapan ito. Ang sako ay halos kasing laki niya at ang bawat hakbang niya ay nanginginig. Nakatayo lang si Rafael sa di kalayuan, pinapanood ito. Ang unang reaksyon niya ay inis. Tingnan mo, hindi niya kaya. Isang pabigat. Pero habang pinapanood niya ang determinasyon sa mukha nito, ang pagtiim ng panga nito sa bawat hirap na paghakbang, isang ibang damdamin ang nanaig. Hindi ito humihingi ng tulong. Hindi ito nagrereklamo. Tinitiis nito ang lahat. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, naglakad na ang kanyang mga paa. Walang salita siyang lumapit at kinuha ang sako mula sa mga kamay nito. Nagtama ang kanilang mga daliri sa isang saglit. Naramdaman niya ang kuryenteng dumaloy sa kanyang braso. Nagulat si Liv, napatingala sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ang bibig niya ibahagyang nakabukas, tila may gustong sabihin, ngunit walang salitang lumalabas. Hindi rin umimik si Rafael. Binuhat niya ang sako na parang wala lang itong bigat at naglakad papunta sa manukan. Sumunod si Liv sa likuran niya, ang mga yabag nito'y magaan at nag-aalinlangan. Pagdating doon, ibinaba niya ang sako at binuksan ito. Kumuha siya ng panukat at inilagay sa lalagyan ng patuka. Kailangan mong gamitin ito, sabi niya, ang boses ay kalmado na, nawala ang dating talim. Ipinakita niya ang lata. Isang takal lang bawat lalagyan. Huwag mong bubuhatin ang buong sako. Hindi mo kaya. Tumango lang si Liv, ang mga mata ay nakatitig pa rin sa kanya, sinusubukang basahin ang kanyang ekspresyon. Ngunit mabilis na tumalikod si Rafael at naglakad palayo, iniwan siyang muli sa isang nakabibinging katahimikan. Ang giyera sa loob ni Rafael ay mas matindi pa sa sunog kagabi. Hindi niya maintindihan ang sarili. Isang minuto, gusto niyang saktan ito gamit ang mga salita. Sa susunod na minuto, gusto niya itong tulungan. Ang pagkamuhi na pinangalagaan niya sa loob ng maraming taon ay nagsisimula ng magkaroon ng mga lamat, at ang liwanag na sumisilip mula sa mga lamat na iyon ay nakakatakot. Ang liwanag na iyon ay may mukha ni Levelina Oliveros. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niyang patunayan sa sarili na tama ang kanyang galit, na lehitimo ang kanyang pagkamuhi. Gabi na nang bumalik siya sa opisina ng kanyang ama. Ang folder na ibinigay ni Tio Miguel ay nakapatong pa rin sa lamesa, parang isang paalala ng kanyang tungkulin. Binuksan niya ito at muling binasa ang mga dokumento.
Isang kasunduan sa negosyo na hindi natuloy. Isang liha mula sa bangko na tumatanggi sa pautang. Mga ebidensya ng pagbagsak. Ngunit may kulang. Pakiramdam niya ay hindi nagtutugma. Ang kwento ay masyadong simple. Masyadong malinis. Isinantabi niya ang folder. Naghalughog siya sa mga lumang kabinet, sa mga kahon na natabunan na ng alikabok. Hinahanap niya ang mga lumang papeles ng kanyang ama, ang mga orihinal na talaan, hindi ang mga piniling dokumento na ibinigay ng kanyang tiyo. Sa ilalim ng isang bunto ng mga lumang resibo, nakita niya ang isang ledger. Ang personal na ledger ng kanyang ama. Iba ito sa mga opisyal na dokumento ng kumpanya. Dito nakasulat ang mga personal na tala nito. Binuklat niya ito. Sa una, puro mga numero lang. Mga gastos, mga kita, mga proyeksyon. Ngunit habang papalapit siya sa petsa ng pagbagsak ng kumpanya, napansin niya ang mga kakaibang entry. Malalaking halaga na inilalabas sa kumpanya, nakapangalan sa mga supplier na hindi niya kilala. Mga transaksyon na walang katapat na resibo. At may mga sulat kamay na tala sa gilid. Pinagtitiwalaan ko ba si Miguel? Saan napupunta ang pera? May nililihim siya sa akin. Napatigil sa paghinga si Rafael. Ang mga salitang iyon, mga salitang puno ng pagdududa, isinulat ng sariling kamay ng kanyang ama. Pagdududa hindi kay Ricardo Oliveros, kundi sa sarili nitong kapatid. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Nakita niya ang isang partikular na entry, isang malaking halaga na inilipat